We praise you, O God. We acclaim you as Lord. The glorious company of apostles praise you. Rejoice in the Lord, you just. Blessed Wednesday, everyone. We praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, of belongingness, and the gift of today. Today, we are back to office after Christmas. It's just 2 days after Christmas, and today we remember, or today is the feast of Saint John the Apostle and Evangelist. And today, being remembering Christmas as the birthday of Jesus, so 2 days ago pa lang yun. But in the reading, we are being reminded of the real essence of Christ being the Son of Man. And we are being reminded in the Gospel about the crucifixion, or about the resurrection, rather. It's about Mary Magdalene, who ran and went to Simon Peter and to the other disciples that she told them that they have taken the Lord from the tomb and we do not know where they put him. So, kapapanganak niya pa lang, pero we are being reminded na pinatay siya at siya ay nag-resurrect. Yun talaga yung yun talaga yung kwento ng nativity. Yes, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Mariang Birhen, pero nangyari lahat yon upang tubusin niya tayo sa ating mga kasalanan. Very ironic, no? Nanganak ka para mamatay para sa mga tao. Kung pag-iisipan natin ng mas malalim ang kwento na yan, malamang mababaliw tayo. Kasi mahirap maunawaan. And wag na nating palalimin. Ang palalimin natin ang ating pananampalataya na ang mga bagay na ito ay nangyari at naganap para sa ating lahat. Para tubusin tayo sa kasalanan. Kaya nga naman kapag magandang pagnilayan, yung kapag masarap alalahanin ang birthday ni Jesus dahil that is a festive occasion. So, may gift giving, meron tayong exchange gifts, puro gift, meron tayong maraming pagkain, puro pagkain. Pero ang real reason for the season is yung Diyos, nagkatawang tao, ibinigay ang lahat para sa atin. Dapat kasi makita natin yun yung generosity ng Diyos na ipagkaloob ang lahat para sa atin. To the point na yung anak niya ay mamamatay. Diba? Pero si Mama Mary, yung kanya ring yes, ay hindi natin mapapasubalian kung yung Diyos, napaka-generous. Si Mama Mary said yes para maganap ang pinangako ng Diyos na meron magkakatawang tao through her. So lahat ng kwento na yan ay dapat nating ipagpasalamat. We should be very grateful. Thank you is not even enough. Grateful is one thing na ibig sabihin tayo ay magbalik ng paano ba natin ibabalik ang pasasalamat na yan. Isa pang anggulo ng nativity ay it's not all happy. Kasi nga naman, ngayon nga, 2 days pa lang ng birthday, hindi pa nga, not even, wala pa nga alam yung sanggol kapag ka 2 days old pa lang, di ba? Nakapikit pa nga yung iba. Pero, ang dinugunita na, yung namatay siya, tapos nawala siya sa tomb. Di ba? Kaya nga naman, isa pang pagninilay is, kung ikaw ay isang nanay na manganganak ka, wala kang
lugar kung saan ka manganganak, tapos doon ka sa sabsaban, hindi ba, yun, hazardous to both the nanay and the baby? Doon ka sa maruming lugar kasi mga hayop ang nandun, hindi mo gugustuhin manganak doon. So the nativity is a combination of joyful, glorious, sorrowful, and all the mysteries of the rosary nandoon nakapaloob doon sa Belen, doon sa manger, doon sa birth ni Jesus. Kaya nga naman, ano ang mensahe sa atin? Walang kailangan kung hindi ang sumunod sa Diyos. Sana tayo yung mga followers ni Jesus sa makabagong panahon kung saan ipagpapatuloy ang preaching niya sa mga tao, lalo na doon sa mga taong naliligaw ng landas. Doon sa hindi naniniwala, marami pa din hindi naniniwala eh. And doon sa mga taong naniniwala naman, pero mas malakas yung hatak ng mundo. I must admit, nandyan din kami sa dating buhay kung saan ang hatak ng mundo ay napakalakas sa amin. Pero nagbabago naman, siguro ganun talaga pag nagkakaedad, hindi na maikakaila na may edad na. Kaya ang mga sinasabi na ay iba na kesa nung mga panahon na nasa kamunduhan pa. Yan ang invitation sa atin. Na sana wag nang antayin na tumanda pa bago magbago ng pananaw sa buhay. Wag antayin na masasakit na yung rayuma, nahihirapan ng lumakad, nahihirapan ng lumuhod habang bata pa. We invite you to be walking through the path papunta sa Panginoon. Let us pray. Lord Jesus, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing of those who are sick, those who are requesting for prayers, and those who are praying with us right here, right now. Panginoon, we invite you into our lives and allow your presence in us to manifest, Lord God. Kailangan ka po namin sa lahat ng oras ng aming buhay, pagkat without you, we are nothing. Lord God, please stay with us. Be with us always and in all ways. All this we pray in Jesus' mighty name, through the intercession of our Blessed Mama Mary. Saint John, please pray for us. Amen. Blessed Wednesday once again. God bless us all.